Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na may malaking epekto sa ating araw-araw na buhay at batas ng trapiko. Ang batas na ito ay hindi lamang tungkol sa mga regulasyon, kundi pati na rin sa ating responsibilidad bilang mga motorista at pedestrian. Ang batas na trapiko ay isang mahalagang aspekto ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nahaharap sa lubhang problema sa trapiko. Ayon sa mga pag-aaral, maabot sa 66 na minuto ang nasasayang ng mga tao araw-araw dahil sa matinding pagsisikip ng kalsada. Ang pagtaas ng bilang ng mga sasakyan kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya ay nagdudulot ng mas matinding pagsisikip, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at hindi pagsusuot ng seatbelt. Ang kakulangan ng maayos na infrastruktura at tamang pagmamahala ng trapiko ay nagiging sanhi rin ng paglala ng sitwasyon. Upang masolusyonan ang mga problemang ito, kinakailangan ang ilang konkretong hakbang. Una, dapat magkaroon ng mas malawak na edukasyon at pagsasanay tungkol sa batas trapiko upang mapalawak ang kaalaman ng mga motorista at pedestrian. Pangalawa, ang Land Transportation Office or LTO ay dapat magpatupad ng mas mahigpit na parusa para sa mga lumalabag sa batas. Halimbawa, ang multa para sa hindi pagsusuot ng seatbelt na umaabot mula 1,000 hanggang 5,000 panghuli o mahalaga ang pagpapabuti ng infrastruktura upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Ang tamang pagpapatupad at pagsusunod na sa mga regulasyon ay magdudulot ng positibong epekto tulad ng pagbawas at aksidente, maraming oras para sa pamilya at trabaho, at mas malinis na kapaligiran. Sa kabila ng mga regulasyon, patuloy pa rin ang paglabag sa batas trapiko ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga pangunahing problema sa ating mga Pilipino ay ang kakulangan ng disiplina sa kalsada. Maaring motorista ang nagmamaneho ng walang lisensya o lasing, kaya kinakailangan ang mas mahigpit na implementasyon ng mga batas sa kabuuan. Mahalaga ang batas trapiko upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa ating mga lansangan. Nakasalalay ito hindi lamang sa mga awtoridad, kundi pati na rin sa ating lahat, pati rin sa mga motorista at pedestrian na maging responsibilidad at disiplinadong. Kung tayo ay sama-samang susunod at makipagtulungan, tiyak na
makakamit natin ang mas ligtas at maayos na kapaligiran para sa ating lahat. At yun lang po ngayon. Salamat.